Ngayon, tayo ay nasa Aralin 4, ang pagsulat ng ilang halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Para sa unang bahagi ng Aralin 4, tatalakayin natin ang pagbuo ng tekstong informative. Ngayon, simulan natin ang ating talakayan sa pagtalakay ng katangian ng mahusay na pagsulat ng tekstong informative. Ano nga ba ang kabuluhan na ating matukoy ang iba't ibang katangian na ito? Tayo ngayon ay dadako sa pagsulat ng iba't ibang halimbawa ng teksto. At para sa tekstong informative, mahalaga na matukoy natin o maisa-isa ang mga katangian upang tayo ay makakapagsulat ng halimbawa na may katangiang mahusay na tekstong informative. Ano-ano nga ba ang mga katangian na dapat taglayin ng ating susulating teksto? Ano-ano nga ba ang katangian na dapat tingnan natin na makakalakip sa ating pagsulat? Ang unang katangian ng mahusay na pagsulat ng tekstong informative ay kalinawan. Dito ay inaasahan na tayo ay maayos, organisadong makapagpapaliwanag ng ating paksa. Dito ay itinitiyak natin na maiisa-isa ang mahalagang datos, impormasyon o ideya nang sa gayon ay maihatid natin ang impormasyon na kinakailangang mabatid ng ating mambabasa. At ito ay inaasahan din na may maayos na pagkakalahad o pagkakahanay-hanay, pagkakasalansan ng mga impormasyon para sa higit na pagkaunawa ng ating mga mambabasa. Ang ikalawang katangian ng mahusay na pagsulat ng tekstong informative ay ang katiyakan. Layunin sa pagpapaliwanag at tiyak ang paksang tinatalakay ang dapat naman nating isaalang-alang sa bahaging ito. Ang katiyakan ay matatamo kung malalaman ng nagpapaliwanag ang kanyang layunin sa pagpapaliwanag, nang sa gayon ay maging malinaw ang daloy o tunguhin ng kanyang pagsusulat. Ang ikatlong katangian ng mahusay na pagsulat ng tekstong informative naman at ang huling katangian ng mahusay na pagsulat ng tekstong informative ay ang kaugnayan. Dito dapat isaalang-alang natin na magkakaugnay ang diwa. May layunin na maging mabisa ang pagpapahayag. Kung ito ay ating isasaalang-alang sa pagsulat ng isang tekstong informative, makikita natin na magkakaroon ng ugnayan ang bawat pangungusap sa kapwa pangungusap o ang talata sa iba pang talata. Dito mabubuo ang malinaw na pagtalakay at pagkakalahad o pagkakahanay ng mga diwa na kung saan ay may ugnayan o may iisang paksa lamang na tinatalakay at makakamit natin ang layunin ng mabisang pagpapahayag. Dapat na magkakaugnay ang diwa ng lahat ng sangkap ng pangungusap at talata sa loob ng isang akda upang maging mabisa ang pagpapahayag. At para pa din sa layunin natin na makapagsulat o makabuo ng halimbawa ng tekstong informative, alamin natin ano nga ba ang mga bahagi ng isang tekstong informative. Nang sa gayon ay mabigyan natin ng pagsasaalang-alang sa ating pagsulat ang mga bahagi na dapat na dito ay bumubuo. Paano ba sinusulat ang bawat bahagi at ano-ano nga ba ang dapat na nilalaman ng bawat bahagi ng isang tekstong informative. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga bahagi ng tekstong informative. Unang bahagi ay ang simula. Dito dapat nating tingnan na ito ay nakapupukaw ng interes ng mambabasa at nagiging kaakit-akit para sa kanila. Ang isang panimula ay higit na dapat na pinagtutuunan ng pansin o binibigyang pansin ng manunulat sapagkat ito ay makapagbibigay ng tuon o pansin para sa mga mambabasa upang sila ay magpatuloy sa pagbabasa o sa pakikinig ng katha. Kapag ito ay nagiging kaakit-akit, nagkakaroon ng kawilihan ang mga mambabasa upang ipagpatuloy ang kanilang pagbabasa ng iyong teksto.
Ang ikalawang bahagi ng tekstong informative ay ang katawan. Dapat na ito'y magkaroon ng ugnayan at may kaisahan. Sa bahaging ito, inilalahad ng manunulat ang lahat ng kanyang nais na talakayin ukol sa paksang kanyang natalakay. Dito dapat ay natitipon ang lahat ng ibig sabihin o ibig ipaliwanag ng sumulat para sa kanyang paksa. Dapat na magkaroon ng ugnayan at kaisahan ang bawat bahagi ng teksto nang sa gayon ay magkaroon ng tiyak na kaisipang ipapahayag at upang hindi malito ang mga bumabasa para sa paksang tinatalakay. At ang huling bahagi ng isang tekstong informative kaya't tandaan, sa pagbuo o pagsusulat ng isang tekstong informatibo, mahalaga na isaalang-alang ang nilalaman. Gayon din ang ating kalinawan, katiyakan, diin at kaugnayan. Isama pa dyan ang mga mahalagang bahagi ng isang tekstong informatibo, kung alin ay ang simula, katawan at wakas. Mahalaga na isaalang-alang natin ang katumpakan ng nilalaman at ang mga sumusulat ng gantong uri ng teksto ay kinakailangan na may sapat na kaalaman ukol sa paksa sapagkat ito ang bibigyang linaw natin. Kung kaya't dapat na ang pagsulat ng isang tekstong informatibo tayo ay gumagamit ng sanggunian o basihan na kung saan dito tayo kukuha ng mga detalye o impormasyong ating ipapaliwanag. Isa pa, ang mga sanggunian o mapagkukunan nating datos ay dapat na kailangang mapagkakatiwalaan o may matibay na kredibilidad. Makabubuti rin kung ang ating paksang napili ay napapanahon sapagkat ito ay makatutulong o magiging makabuluhan para sa kaalaman o kabatiran ng ating mga mambabasa, higit lalo kung ito ay ukol sa mga isyong panlipunan. Natin ang aralin 4, ang pagsulat ng ilang halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Ito ay ang ikalawang bahagi ng aralin 4 na ukol sa pagbuo ng tekstong descriptive. Simulan natin ang ating pagtalakay sa mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong descriptive. Ano-ano nga ba ang dapat natin mabatid o malaman na dapat isaalang-alang para sa pagsusulat o pagbuo ng isang halimbawa ng tekstong descriptive? Ang unang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong descriptive ay maingat na pagpili ng paksa. Bago tayo bumuo o sumulat ng isang halimbawa ng tekstong descriptive, dapat tayo ay mayroon ng napiling paksa. Sa pagpili natin ng paksa, dapat tayong maging maingat sapagkat ang pagpili ng paksa ay dapat na mayroon tayong lubos na kaalaman, mayroon tayong lubos na kabatiran ukol sa paksang ating ilalarawan. Gayon din, ang pagpili ng paksa ay dapat na may kaalaman din ang ating mga mag-aaral o ang mga mambabasa sapagkat ito din ay makapagbibigay sa kanila ng hudyat at tulong para sa higit na pagkaunawa ng paksang babasahin. At ang paksang pipiliin ay dapat na may kaugnayan din sa karanasan. Ang ikalawang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong descriptive ay pagpili ng sariling pananaw. Sa pagbuo natin ng isang deskriptibong teksto, nagkakaroon tayo ng pagtitiyak ano bang pananaw ang gagamitin natin bilang manunulat. Sa pamamagitan ng pagpili ng ating pananaw, dito isinasaalang-alang natin ano ba ang pagtingin na ating gagamitin para sa paglalarawan ng ating paksang napili o paksang ating ilalarawan. Nangangahulugan sa bahaging ito na ang ating pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan ay ano ba ang gagamitin nating paraan ng paglalarawan. Ito ba ay ang paglalarawan ng pagtingin mula sa malayo, papalapit sa mga katangiang nakikita natin sa paksa, o paglalarawan ng pagtingin batay sa malapit at papalayong nakikitang mga katangian.
Ang ikatlong dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong descriptive ay pagbuo ng isang pangunahing larawan. Sa pagsusulat o pagbuo ng halimbawa ng tekstong descriptive, napakahalaga na tayo ay nakapagbubuo ng itsura, kaanyuan, o larawan maging imahen sa isipan ng mga mambabasa kung ano ang paksang ating inilalarawan o binibigyan ng description. Ito ay nangangailangan ng maingat at masusing pagmamasid. Ito ang unang kakintalan ng paksang inilalarawan. Dito nagbibigay tayo ng mga description, batay na rin sa mga detalye o impormasyon na makatutulong para magkaroon ng paglalarawan sa katiyakan ng kaanyuan ng ating paksa. Ang tao at bagay, kakayahan, at ang naturang kakayahang ikinaiiba nito ay dapat nabigyan diin na batay sa pagmamasid ng paglalarawan. At ang huling dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong descriptive ay wastong pagpili ng mga sangkap. Dito nagkakaroon tayo ng pagtitiyak o pagpili kung ano-ano ang dapat nakasamang sangkap sa ating gagawing description o pagbibigay larawan sa isang paksa. Dito nagkakaroon tayo ng pagtingin kung alin ba ang mahalaga, mas malapit ang kaugnayan para matamo natin ang ating binubuong kaanyuan o larawan sa isipan ng mga mambabasa. Kapag masyado ng malayo ang kaugnayan ng ating mga sangkap o paglalarawan ay maaari na nating hindi ito isama. Ang mga sangkap na isasama ay tiyaking makatutulong sa pagpapakilala ng kaibahan o katangian ng ating inilalarawang paksa. Hindi dapat isama ang napakaraming sangkap at lahat ng iyong maiisip na sangkap na wala namang kaugnayan o malayo na ang kaugnayan sa ating inilalarawan. Dapat din na tayo ay maging maingat sa pagsasaayos ng mga sangkap. Ang pangunahing larawan ay dapat na mapalitaw, mapaangat o mapakita at mabigyang emphasis sa pamamagitan ng maingat na pagsasama-sama ng mga sangkap. Gayon din kung titignan natin at ihahalintulad, nagkakaroon ng pagkakaiba ang paglalarawan kaysa sa pagsasalaysay sapagkat ito ay pagsasaalang-alang ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari para sa pagsasalaysay. Pero kung ang teksto ay naglalarawan, dito tayo ay nagiging malaya sa pagpili kung ano ang paraan na sa iyong palagay ay mas magiging mabisa ang pagbubuo mo ng kakintalan, kaanyuan, o imahen sa isipan ng mga mambabasa na nais mong mapalutang sa kanyang kaisipan o guni-guni. At dapat na tayo ay magkaroon ng tiyak na pagpili ng sangkap na magiging kapansin-pansin at makakapagpatibay o makakapagbigay linaw sa ating inilalarawang paksa. Dumako naman tayo sa mga uri ng paglalarawan. Ano nga ba ang mga uri ng paglalarawan at ano ang katangian ng bawat isa, paano ito nagkakaiba, at kailan ba natin dapat gamitin ang mga mababanggit na uri? Ang unang uri ng pagsulat ng paglalarawan ay ang pangkaraniwan. Ito ay nakatuon sa anyo at pangmalas na panlahat. Nangangahulugan na maaaring maging pangkaraniwan ang paraan ng paglalarawan o ang uring ito ay nagbibigay lamang ng kabatiran sa inilalarawan. Hindi ito naglalaman ng damdamin at kuro-kuro ng naglalarawan. Ang ibinibigay lamang nito ay ang karaniwang anyo ng inilalarawan ayon sa pangmalas na panlahat. Sa pamamagitan ng mga karaniwang salita, tiyak o payak na gagamiting salita para sa deskripsyon o paglalarawan ang ginagamit para sa uri ng pangkaraniwang paglalarawan. At ang ikalawang uri ng pagsulat ng paglalarawan ay ang masining. Dito naman ay sinasaalang-alang ang guni-guni, damdamin at pananaw. Sa uring ito ng paglalarawan, nagiging malikhain ang paraan ng paglalarawan ng isang manunulat. Maaari kang maglarawan ng batay sa iyong damdamin kung paano mo nararamdaman
ang paglalarawan ukol sa isang paksa. Gayon din, maaari kang maglarawan kung ano ang nasa iyong hinagap, imahinasyon o guni-guni. Pwedeng ang iyong pananaw ang manaig para sa paglalarawan kung ano ang iyong pagtingin sa isang paksa kahit pa iba ang pagtingin ng ibang tao. Ang guni-guni ng bumabasa ay pinagagalaw upang makita ang isang buhay na larawan. Naglalaman ito ng damdamin at pananaw ng sumulat. Ibinibigay niya ang isang buhay na larawan ayon sa kanyang namamalas at nadarama. Pwedeng sa ganitong uri ng paglalarawan tayo ay magkaroon ng kalayaan kung paano natin nais ilarawan ang isang paksa. Para sa pagsulat o pagbuo ng tekstong descriptive, tandaan, bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Ang tekstong descriptive ay nagpapahayag ng ating nakikita, naririnig at nadarama. Pangunahin na layunin ng gantong uri ng teksto ay ang pagbuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa. Ang pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nagkakaroon tayo ng paghahambing tulad sa isang pintor na kung saan tayo ay gumuguhit ng tanawin o kaya ng larawan na kung alin ang pintor ang kanyang kasangkapan ay tulad ng pinsel at pintura. Dito ang manunulat naman sa tekstong descriptive ang kanyang pagpapahayag sa pagsulat o salita na gagamitin bilang paraan ng kanyang pagpapahayag ng paglalarawan. Ang salita ang ginagamit niyang kasangkapan para sa pagbubuo ng masining o karaniwang paglalarawan. Talakayin natin ngayon ay aralin 4, ang pagsulat ng ilang halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Ito ang ikatlong bahagi na ukol sa pagbuo ng tekstong procedural. Alamin natin ano-ano ang 4 na bahagi ng tekstong procedural. Mahalaga na matukoy natin at maisa-isa ang mga bahaging ito nang sa gayon ito ay ating mabigyang pagsasaalang-alang sa ating pagsulat ng halimbawang tekstong procedural. Ang unang bahagi ng tekstong procedural ay inaasahan o target na output. Sa bahaging ito, napakahalaga na tayo ay may malinaw na target o kung ano ang ating inaasahan na maisagawa sa ating output. Dito tinutukoy natin kung ano ang kalalabasan o kahahantungan ng isang proyekto na ating isasagawa o igagawin para sa isang tiyak na proseso o hakbangin na daraanan. Ang ikalawang bahagi ng tekstong procedural ay mga kagamitan. Dito ay nagkakaroon ng pag-iisa-isa kung ano-ano ang kasangkapan, instrumento o kagamitan na kakailanganin para. Ang ikatlong bahagi ng tekstong procedural ay metodo. Ito ay nagsasaad ng serye ng mga hakbang na isasagawa upang mabuo ang proyekto. Sa bahaging ito, kinakailangan nating isulat isa-isa ang mga hakbang na dapat maisagawa. Ang pagsulat ng mga nasabing hakbang ay kinakailangan na batay sa tama o wastong pagkakasunod-sunod mula sa unang dapat gawin kasunod hanggang sa matapos natin ang tinatarget nating output. At ang huling bahagi ng tekstong procedural ay ebalwasyon. Sa bahaging ito makikita ang pamamaraan kung paano ba matataya o ma-evaluate ang isang matagumpay na procedure na isinagawa. Matapos ang pagsasagawa at pagsunod sa mga hakbang ng isang proseso, dito nagkakaroon ng pagsukat o pagtataya. Ito ay sa pamamagitan ng mahusay na paggana ng isang bagay, kagamitan o makina o di kaya ay may pagtataya kung nakamit ba ang kahusayan at kaayusan ng isang layunin ng isang proseso o prosedural. Dumako naman tayo sa katangian ng wikang madalas gamitin sa tekstong procedural.
Ano nga ba ang palasak na salita o wikang ginagamit para sa pagsulat ng halimbawang tekstong procedural? Mahalaga na matukoy natin o malaman natin kung sino ang ating magiging tagapakinig o mambabasa. Nang sa gayon, tayo ay makapagplano, makapagpili o makapagtiyak kung anong uri at antas ng wika ang ating gagamitin na mas magiging kauna-unawa para sa ating target na mambabasa o tagapakinig. Ang unang katangian ng wikang madalas gamitin sa tekstong procedural ay kasalukuyang panahon. Dito nagkakaroon tayo ng pagpili ng ating mga salita batay sa kung paano nga ba nasusulat sa kasalukuyang panahon. Nang sa gayon, ito ay ang wikang buhay o ang wikang palasak na ginagamit sa kasalukuyan at tiyak na mauunawaan ng ating target na mambabasa o tagapakinig. Ang ikalawang katangian ng wikang madalas gamitin sa tekstong procedural ay ang pangkahalatang mambabasa. Dito, binibigyan pansin natin o binibigyan tuon natin sa pangkahalatang mambabasa at hindi sa iisang tao lamang. Nang sa gayon ay mas maraming makikinabang para sa kabuluhan ng ating isusulat na proseso o hakbang at ito ay magagamit ng iba. Ang ikatlong katangian naman ng wikang madalas gamitin sa tekstong procedural ay ang tiyak na pandiwa. Gumagamit ng tiyak na pandiwa para sa instruksyon. Dahil nga ang tekstong ito ay ukol sa mga hakbang kung paano isasagawa ang isang tiyak na output o gawain, mahalaga na magbigay tayo o gumamit tayo ng mga may tiyak na aspeto ng pandiwa. Nang sa gayon ay maging malinaw kung kailan o paano gagawin ng mga mambabasa ang sinusundang tekstong procedural. Ang huling katangian ng wikang madalas gamitin sa tekstong procedural ay paggamit ng mga pang-ugnay. Gumamit ng malinaw na pang-ugnay at cohesive device upang ipakita ang pagkakasunod-sunod at ugnayan ng mga bahagi ng teksto. Dahil nga ang uri ng tekstong ito ay naglalayo na magbigay at magpaliwanag ng mga hakbang para maisagawa o maisakatuparan ng isang proseso o gawain, mahalaga na maipakita natin ang ugnayan ng pagkakasunod-sunod ng bawat hakbang sa pamamagitan ng paggamit ng mga pang-ugnay. Sa gayon, makikita ang una, ikalawa, ikatlo, ang kasunod hanggang wakas o huling proseso na dapat isagawa. Mula sa ating tinalakay na tekstong procedural, tandaan na ang layunin nito ay makapagbigay ng sunod-sunod na direksyon at impormasyon sa tao upang mapagtagumpayan na maisagawa ang isang gawain ng ligtas, epesyente at angkop sa paraan. Itong tekstong procedural ay isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paano isasagawa ang isang bagay. Gayon din, mahalaga ang paggamit ng heading, subheading, numero, diagram at mga larawan upang maging mas malinaw ang pagpapahayag ng proseso o instruksyon. Ang aralin na ito ay tatalakay sa paggamit ng cohesive devices sa pagsulat. Nilalayon na malinang ang makrokasanayan ng mga mag-aaral sa pagsusulat ng iba't ibang uri ng teksto na ginagamit ng wasto ang mga cohesive devices. Sa gayon, ito rin ay isang paghahanda
para sa kanilang kasanayan sa pagsulat ng pananaliksik. Bilang paglilinaw sa cohesive devices, ang pagkakaroon ng ugnayan ng pangungusap, ideya, at detalye ay makapagbibigay ng malinaw na konteksto at magdudulot ito ng mas mabuting pag-unawa para sa mambabasa. Ito ay mga salita, kataga, na ginagamit upang malinaw na makapagpahayag ng ugnayan ng bawat salita, pahayag, o diwa sa pangungusap o maging ng talataan. Sa makatuwid, ang mga cohesive devices na ito ang nakatutulong sa atin para magpakita ng ugnayan ng bawat bahagi ng ating sulatin. Ito ay nakatutulong para magkaroon ng kaisahan at ng tiyak na daloy ang ating mga inilalahad na diwa sa ating isinusulat. Ang unang cohesive devices ay bilang referensya. Ito ay mga salitang ginagamit na nagsisilbing referensya o tumutukoy sa paksang pinag-uusapan. Ito ay may dalawang uri. Maaaring ito ay anapora o katapora. Para sa halimbawa ng anapora, ang mga module mong sinasagutan ay mahalaga. Magkakaroon ka ng pagkatuto dahil rito. Ang panghalip sa hulihan na rito ay ginamit bilang pananda sa pinalitang pangalan na binabanggit na module sa unahan ng pangungusap. Ang halimbawa naman para sa katapora, maraming salamat sa inyo sa pag-imbita sa akin. Kung hindi dahil sa paaralang ito ay hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Sa pangungusap na ito, ginamit ang panghalip na inyo sa unahan ng pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan na paaralan na nasa huling bahagi ng pangungusap. Ang ikalawang cohesive devices ay bilang substitusyon. Ito ay paggamit ng ibang kapalit na salita sa halip na uliting muli ang isang salita. Nangangahulugan na kung kinakailangan nating maulit ang isang salita sa loob ng ating pangungusap ay gagamit na tayo ng ibang salitang pampalit rito upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng isang salita. Ang halimbawa naman ng cohesive devices bilang substitusyon ay nawalan ng tubig kaya nagpabili na lang ako ng isang galon. Sa halip na banggitin sa huling bahagi ang tinutukoy na tubig ay pinalitan na lamang ito ng salitang isang galon upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng salitang tubig. Ang ikatlong cohesive devices ay bilang ellipsis. Nagkakaroon ng pagbabawas sa pangungusap. Nananatili itong malinaw dahil sa makatutulong ang unang pahayag na matukoy ang pahiwatig ng nawalang salita. Bagamat sa uring ito ay nagkakaroon ng pagkakaltas o pagbabawas ng ilang salita, ang pagkakaltas na ito ay higit na nakatutulong upang mas maunawaan ang pagpapakahulugan o diwa ng pangungusap. Ang halimbawa ng ellipsis ay, pumasok si Rose sa paaralan at nagulat si Rose sa paaralan. Dahil sa cohesive devices,
bilang ellipsis ay magkakaroon ng pagbabawas o pagkakaltas ng salita at ang pangusap ay magiging pumasok si Rose sa paaralan at nagulat. Higit na mas naging kauna-unawa ang pangungusap nang ito ay nagkaroon ng pagkakaltas dahil mas makikita ang ugnayan ng natirang salita sa unang pahayag ng pangungusap. Ang ikaapat na cohesive devices ay ang pang-ugnay. Ito ay paggamit ng at sa pag-uugnay ng sugnay, parirala at pangungusap na nagpapakita ang paggamit ng at ng relasyon sa pagitan ng mga pinag-uugnay. Kumbaga, makikita natin kung anong ang ugnayan ng mga naunang salita, parirala o pangusap sa sumusunod na sugnay at parirala sa pamamagitan ng paggamit ng at. Para sa halimbawa ng cohesive devices bilang pang-ugnay, ang edukasyon ay nais nating mapagtagumpayan at ang edukasyon rin ang maghahatid sa atin sa matagumpay na buhay. Sa halimbawang ito, nagpapakita na ang dalawang pahayag na pinagsama sa pamamagitan ng paggamit ng at ay nagpapakita ng mga diwang nag-uugnayan o nagkakaisa at hindi nagsasalungatan ang bawat isa. Ang huling cohesive devices ay ang kohesyong leksikal. Ito ay mga epektibong salitang ginagamit upang magkaroon ng kohesyon o ugnayan. Ito ay maaaring reiterasyon o kolokasyon. Ang reiterasyon ay tumutukoy kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Ito ay mayroong tatlong uri: ang pag-uulit o repetisyon, ang pag-iisa-isa, at ang pagbibigay kahulugan. Para sa halimbawa ng pag-uulit o repetisyon, maraming pamilya ang apektado. Ang mga pamilyang ito ang bumubuo ng ating lakas paggawa. Kapansin-pansin na ang salitang pamilya ay nagkaroon ng pag-uulit o repetisyon sa una at ikalawang pangungusap. Ang ikalawang halimbawa naman ay para sa pag-iisa-isa. Kumuha ka ng lapis, papel at pambura. Dito ay inilahad isa-isa kung ano ang mga kukunin gamit. At ang halimbawa para sa ikatlo, pagbibigay kahulugan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sila ay nagsisilbing bagong dugo na magpapatibay sa kinabukasan. Ang kabataan ay henerasyon ng bawat bukas. Nagkaroon ng pagbibigay, kahulugan o definisyon sa salitang kabataan. Ang mga sumusunod na salita ay halimbawa ng kolokasyon. Ang mga salitang ito ay maaaring magkakapareha o di naman kaya ay magkakasalungat, tulad sa mga halimbawang mapayat at mataba, madilim at maliwanag, mataas at mababa. Pawang ang mga nabanggit na halimbawa ay nagpapakita ng pagsasalungatan ng kahulugan o katangian. At ang mga halimbawa namang magulang at anak, ate at kuya, ale at mama ay nagpapakita ng pagpapares-pares o pagiging magkapareha ng diwa ng bawat salita. Mula sa ating tinalakay na paggamit ng cohesive devices, tandaan,
Mahalaga na ay maisaalang-alang ang kaugnayan sa pagsulat ng mga pangungusap. Ito ang bubuo ng relasyon ng mga ideya tungo sa diwang nais nating ilahad sa ating sulatin. Ito rin ay isang hakbang tungo sa paghahanda ng ating kasanayan sa pagsulat para sa ating pananaliksik.